Hello guys, magandang araw sa inyo. Sunday ngayon, so day up ko ngayon, no? So nandito kami. Nagbabalik kami dito sa Avida, Very Settings dito sa meron po ako sa Dasmariñas, Cavite naman ito, no? So for this video naman po, at last after mga 2.5 years, yan, updated bike check nitong Rigid MTB ni Idol Alessandro Bautista, no? From Paranaque, di ba? Hindi, Tunasan. Tunasan, Muntinlupa, no? Sa mga matagal na, kung meron man, no? Matagal ko na siya na bike check dati nung pandemic pa. 2021 ba yun? 2021 ang pagkakaalala ko. Rhino pa yata yun, eh. Rhino pa. Unang Rigid MTB niya, Rhino, nag Mountain Peak. Tapos ang hindi ko na video, yung road bike mo na Moso. Tapos nung 2023 dito doon sa Sports Hub, yung Mountain Peak, pero ito iba na yung frame nito, di ba? Naka 29er na. Dati kasi 27.5, yun naka 29er na siya, no. Tapos meron tayong i-feature sa susunod na video, yan yung fork niya. Yan yung 26er na kamukha ng Coseblo. Yan. Tapos naka slick tire siya, no. Mamaya tingnan natin yung clearance doon sa fork tsaka doon sa 2.2 na slick tire. Yan, so start na tayo sa ating pagbabike check, no. Yan, so Idol Alessandro, prepared para tayo mag-start. Tanong muna ako, kailan ka nagpalit ng frame from 27.5 to 29er? Parang mga lang, siguro 3 weeks ago lang. 3 weeks ago lang. Binebelog, inuunti-unti ko yung mga parts eh. Ayan, naka-unti-unti na rin sa budget. Ibig sabihin yung 27.5 mo nabenta buong bike? Nabenta ko batalya. Batalya lang? Fork. Batalya tsaka fork. Yung iba, luma na. Oo, kasama yung nilipat lang. Nilipat lang. Kailan mo nabenta? Yung parang, siguro magto 2 weeks na din. Magto 2 weeks na din. So matagal ka na tenga, di ba? Medyo matagal. Parang siguro for example, yung 2024 makakapag-bike lang ako isang beses tapos parang buwan na ulit. Sa trabaho yun, di ba? Sa work. Sa work yun, no? Hirap talaga pag busy. Schedule. Ayun, so ano pala, no? Di gaano pala katagalan yung setup nito, no? Yung kung kailan na build din, no? Ano naman ang experience mo sa, kasi dati 27.5 na large. Tapos ito naman 29er na large. Ibig sabihin magkaiba yung top tubelet nun. Magkaiba. Pinagtabi ko siya. Naramdaman ko din kasi nag 130 mm na 130 mm na ako eh. Sikip pa rin. Yung pinagtabi ko yung dalawa, parang mga ganito yung pagitan niya. Yung pinagtabi ko. Ito palang brand. Kasi yung ibang brand 2729, pero magka parehas ang top tube, seat tube 16 o 17. Ang pag nagkaiba lang yung chainstay length at saka yung wheelbase. Ngayon naman sa experience mo, yung Mountain Peak pala, magkaiba rin pala yung top tube sa 27 tsaka 29. Yun pala yun. Yan lang natutunan. Basta itong Everest 1. Malamang sa iba ring model no? Baka may chance. Everest 1 yung na-testing ko actually. Kaso nga lang, yung Everest Pro na ngayon, bago, tsaka yung mga 2026 model, wala na 27.5. Puro 29er lang no? 29 May nagtatanong ako sa akin kung bakit, di ko rin alam. Malay ko ba sa kanila, kung trip nila, no? Kasi meron silang website sa Mountain Peak ngayon, hindi ko tulad dati, wala may website na nga sila. Pero 29er Puro 29er. Walang 27.5 Pero ito may nabibili pang may nabibili pa sa market ito, yung 1 no? Yung kasing 2 wala na Yung kasi yung pinakamagana Mountain Peak na Everest na binente Kaso nga lang yung 2 wala na. Ito meron pa ano naman yung mo, since na nagbabalik ka, may mga dream ride ka pa kung sakasakali may opportunity ka? Hindi, ang pinaplano namin magtotropa, parang maglalaon yun kami or Baguio. Depende kung saan matipuan. Kasi sa dulo naman ng Pasorobio, maghihiwalay naman yan, mamimili na lang Pero yun yung plano. Though, bago matapos yung taon, sana makapag century ride. Oo nga, century ride, no? Kahit mga Laguna Loop, mga ganun. Ayun. Hindi mabalik lang ulit. Kasi ang height mo 6 feet sakto no, mas matakad sa akin. Mas matakad siya kaysa sa akin ng 1 inch ba? Tama, 1 inch no? Yan, so ito nga yung general background sa kanyang Rigid MTB. So mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail mountain bike frame. Yan, ito yung OG na Mountain Peak Everest na version 1 na XC Hardtail mountain bike frame, aluminum 6061. Yan, pang 29er. Then yung size large or size 17. Tapered yung head tube for internal cable routing, pang BSA threaded na bottom bracket shell.
Pang 31.6mm diameter na seat post. Yan, through axle yung drop out. Yan ang disc brake caliper mount naman yan ay post mount. Yan, next naman ito. Ito yung naalala ko pala, yung may na bike check pala ako dun sa bike shop. Ganyan din yung fork. Hindi ko lang masyado na ng detail kasi nga may trabaho ko noon, naka-duty pa ako eh. Yan, binisita niya ako. Ito yung tinatawag na Vici, di ba? Oh, Vici. Yan, Vici na 26er. 26er. Yan, 26er na suspension corrected na rigid fork. Yan, gagawa ko ng separate video niyan para sa details nito. Yan. Pero ito ay carbon fiber, no? Saan mo pala nabili to? Sa Shopee. Actually, yun nga, nagtanong lang ako. Yun yung na-share mo sa akin sa chat natin eh. Ah, yun. So, ito nga. Ah, yung galing doon sa ano, sa link na sinare ko, no? Yan, ito nga 26er suspension corrected. Then tapered yung steerer tube. Internal na, di ba? Yan, internal cable routing, through axle. Non-boost, no? Oo. Non-boost, kasi yung Kuseblo boost eh. Through axle yung drop out. Then na disc brake caliper mount naman yan ay post mount, no? Next naman sa kanyang cockpit, ito yung kanyang handlebar, no? Aluminum na, anong brand to? Between yan. Between, no? 580 din, pares tayo. 600. 600 na to, millimeter ang lapad. Straight na may coating back sweep, 31.8mm ang diameter. Yung aero bar niya, yan, Ulysik. Yung sa akin kasi ganito rin kulay pero walang brand ano yan, unbranded. Ito Ulysik naman, ano. Pero maganda, hindi halata, no? Yung buti nga may ganong color. Ganda ng kulay, no? Hindi halata, no? Hindi halata. Yan, katulad ng sa akin, yan sa sa Kinesis ko. Yan, bumili na rin siya ng spacer, no? Oo. Pero ito dalawa. Dalawa lang. Kasi kaya dalawa lang dahil mataas na to eh, mataas na yung front end eh. Pinataasan ko yung dito sa Tapos yung sa steerer tube, tapos mahaba pa yung mahaba pa yung crown led nito eh, no. Kaya yan halos level na. Pero ito kasi naka-aero ka na, tapos more comfortable ka pa eh, no. Mas comfortable na yung ano. Kasi yung una, parang gumaganyan yung ulo ko. Oo. Kasi masyadong mababa at saka parang nakaganyan. Actually, nakapanood ako sa sa mga triathlon, yung mga bagong triathlon na position nila. Ganyan na rin eh, halos ganyan na rin eh. Pero sobrang aero kasi ang ganda ng ganda ng yung nakaganon, naka-extend. Yeah, naka-J yung... Oo, ganda. Pinakita ko na shinare nung isa pang content creator. Kaso medyo may kamahalan lang. Pero maganda pag-ipunan yung Kuseblo. Yung mahaba. Naka ano na. Yan yata kay Jimeno, di ba? Yung game. Ganong aero bar, maganda no? yung mukhang maganda yung aero bar na yun eh. Nga lang talaga pag-ipunan medyo may kamahalan nga yun eh, no? Tsaka carbon fiber na rin daw yung pinaka Mas maganda yung mataas yung stock height, no, kaysa dati. Ako kasi yung mga sinauna yung mga babae. Oo. Tsaka yun nga, baga kasi mas maganda rin, mas madali na malapit din yung cockpit sa iyo eh. Kasi pag malapit, pag magtatastation ka na, mas safe na eh, no? Mas safe. Mas madali na. Yan, ito nga yung kanyang may spacer na dalawa. Yan. Then itong grips niya, unbranded? Sagmit to. Sagmit na handlebar grips na may palm rest, no. Yung stem niya, yan, uno na aluminum na 130mm haba, negative 7 degree ang angle. Actually, meron pa mas mahaba dito, yung Paloma ko 150. Kung gustong trip mo Yan. Yan, then ito yung kanyang headset na tapered, mounted peak na silver rings. Then yung kanyang seat flap, ito yung ZTTO na aluminum, Allen type, 34.9mm ang diameter. Yung seat post niya PRO. Yan, Shimano PRO to na aluminum, no. 400, di ba? 400. Yan, 400mm ang haba, 31.6mm ang taba. Zero setback. Zero setback. Yan, single ball clamping system. Kakaiba nga lang yung design, no. Next naman sa kanyang saddle, yan Celitalia, ito yung luma mo, no. Yan na rin, hindi na ako nagpalit. Yan. Swak eh. High vis. Yan, high vis na Celitalia. Yan, may butas sa gitna, malambot siya ka-flexible. Steel railings. Siyempre comfortable sa ito, no. Yan ang pasok sa talaga pasok dun sa singit tsaka puwet mo, no. Yan, so ito nga yung kanyang saddle, no. So proceed naman tayo sa kanyang drivetrain. Yan, 2x10. 2x10 speed na drivetrain. So may makikita kayo ng front shifter, front derailleur tsaka extra chainring. Ano to? M4100? Hindi, M6100. Hindi, itong yung shifter. Shifter. Pati yung front shifter. Yung front shifter hindi. Ano to? M51? Alam ko M51 yan eh. M51 yung front shifter. Kasi 2x to, no? M51 na 2x, tapos M41 na 10 speed na shifter. Then itong kanyang front derailleur, ano to? Durian, nalimutan ko anong model eh.
Pero ano to, no, naka-top, ano, Naka-tampol. iba kakaiba, no, iba yung tawag doon? High clamp, no. May clamp po. Yan, Shimano Diore to, no. Lagi ko lang sa screen ko, no, model ito. Yan, down pull yung puwersa, no, down pull o down swing ba tawag doon. Yan, pang 2x, no. Then ito, yan, Shimano Q's. Anong model dito? U4000. Shimano U4020. Ayan, U4020 pero sa U4000 series, no. 4830. 46 pala, 4630. 4630. Yan, chain ring, no. Non-removable. Yan. Basta pag Shimano Q, iba na yung design ng ano ng spindle. Yan. May ganyan na, oh. Parang May extra na doon sa gilid, no. Dati kasi sa mga Shimano Diore kasi walang ganyan, eh. 170 Oh. millimeter ang crank arm. Then itong kanyang clipless na pwede pang flat pedals. Anong model na to? Hindi ko na makita. Nabura na. Ay, ito. Ano to? M520. Yung Shimano PD M520. Pero ito may kasamang parang ano, no? Ano yan? Nabibili lang separately yan. Separately. Itong Kinabit mo lang dito. Attachment. Pwede pala ikapitan yan, no? Yung chain mo, ano to, KMC? KMC Extend 10 speed. Yung kanyang MTB cassette sprocket, Shimano M4100, no? 1142. Ayan nga, 1142 na 10 speed. Yung RD naman niya, Shimano Diore din na M4100 na 10 speed, no? So ito yung kanyang driver setup na kanyang poging-pogi rigid MTB. Sa wheel setup naman ito yung kanyang gulong. Yan, Maxxis Contact Urban na 29 by 2.2. Tinanggal mo rin yung sticker nito. Tinanggal ko. Sa harap di pa. Sa harap di pa. Yan, kasi sa mga naalala ko sa TikTok si Icarus kagabi. Nagdaan sa akin kung paano daw tanggalin to. Mayroon pa raw kulay. Ganun talaga. Sa una kasi meron pa yan. Ito yung natanggal na. Meron pa yan. Pero mawawala rin yan gradually. Kasi ganyan din nangyari doon sa 27.5 ko dati sa unang set ko ng Contact Urban. Nagfe-fade din yan gradually. Yan, kung nanonood ka man. Icarus ng TikTok, sa TikTok yung nakatrust doon. Yan, babudget ko rin yun sana, no? Yan, 29 by 2.2 na slick tire. Yan pa. Ito na yung pambansang slick tire. Tingnan natin yung clearance dito. Ayan, pwede pa. Sakto, medyo malaki pa nga, eh. Pwede pa nga 2.4 o 2.5 yata dito. Kasya pa. Mukhang kasya pa, eh. Yan. Next naman yung ano yung rims pa, pare? DT Swiss. Ayun pala. DT Swiss 46, ano to? Ay, ay tama ba? 466D? Oo. Ayan, 466D na aluminum double wall 32 holes. Ito Richman. Hindi ko rin sure. Parang Richman din kasi titim yung spokes, eh. Kasi nung nabili ko yan, yan na yung wheel, yan na yung spokes and rims. Second hand ba to? Nabili ko nung last time nun, whole bike. Whole bike. Pero malamang Richman to kasi ganyan ang itsura ng Richman ng nipples, eh. Pagpalit lang ako ng hubs yan, kasi ito. pinang-through axle. Ito yung hubs niya. Ito yung dati pa, di ba? ARC. Paano nga yung model ito? MT9. Yan, ARC MT900. Talagang matagal na stock, eh, no? May mga gaboy, Agyaw-agyaw na, eh. May mga agyaw na. MT009. MT009. Ano to? 6 poles? Nakalimutan ko na, eh. 6 poles. 3 teeth? 3 teeth yung pagkakaalala ko. Ayan. So, check natin yung tunog nito, idol, kapag naka-frame it. Yan ang ingay na sakto lang. Swabe lang. Yung sniper, sakit sa tenga, eh. Yan yung tunog niya, no? Dahil lasa lang sa kanyang brake set. Yan, pares kami ng brakes. Yung brakes nito, Shimano Diore M6100 na hydraulic brakes and dual piston. Lasa lang sa kanyang rotors. Ano to? Unbranded? Hindi lang ko Shimano yun, eh. Nakita ko lang yung model, eh. RT26. Kung Shimano yun, dapat may makikita ko ayun, RT56. Yan, Shimano RT56 na 160mm ang diameter, harap tsaka likuran, parehas na fixed type and bolt type disc brake rotors. Ilalagay ko sa yun, dala ko yung timbang ko. Ilalagay ko sa screen itong timbang nito. Itong Mountain Peak Everest 1. Magkano pala total gastos? Wala, hindi ko na mabilang. Ang huling ginastos ko na lang kasi ito
Para sa 2K. Nakahanap ako second hand eh. Ito nasa almost 3 plus eh. Ah. Dalawa pares. Nasa 4K. Hindi, parang 3.5 din mahigit yung ano eh, yung fork eh. Tapos ito lang, nasa 1.7. Ah. So guys, kayo na lang manghula kung magkano to, no? Kasi ang huli ko na-interview ko noong 2023 pa. Oo. Tsaka yung nga, chop sealan din yung ano eh, mga napalit na parts eh. Ayun nga. Ayun nga, ito nga yung Mountain Peak Everest Fan Rigid MTB ni Idol Alessandro Bautista. Ayan. Yan, and that's it for this video. So kung meron kayo tanong regarding sa kanya pagiging Rigid MTB, comment na lang nyo sa comment section down below. So Idol, mag-shoutout ka na. Yun, shoutout nga pala dito kay Paring Rap sa Indonesia. Ingat ka dyan, magkita ulit tayo. Tapos kay Brother Z, yun, ride ulit tayo minsan. Ayun, so yan. Salamat pre. Yan, nagbabalik. Yan, kasi Loob. kaso naman parang mga most payat ka na kasi sa akin eh, no? Kailangan mo ng bike tsaka konting resistance training. Yan, yan guys, maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matutuloy notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo. And try sa inyo.